Jubilito TV Official. So ayun. Yan yung sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Kalingap Rab, kay Ate Edna Vlogs, Kalingap subscribers, Kalingap supporters, at ang ating mga Kalingap partners. Ayan po. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So, ito na nga mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawa lang po natin ng reaction at pagbibigay po ng ating personal opinion dito nga po, no, sa si Erwin naman TV ang nagte-trending po ngayon sa mga kalingap partners po natin dahil nga po doon sa allegedly na lumabas na video na kung saan ay yun nga po parang lumalabas or yun po ang nagiging interpretasyon ng mga ibang viewers at ibang reactors na nananakit nga daw po ng beneficiaries, no, si Erwin. So dito po sa ating reaction ay tignan natin, balansehin natin muna, no, bago po natin i-conclude kung tama ba yung ginawa ni Erwin na pagdidisiplina sa kanyang beneficiaries or may mali siya doon. So, bago po natin simulan, syempre po, panoorin po muna natin yung video, no? Para po meron po tayong reference sa ating reaction. So, without further ado, ito po, simulan na po natin. Ginagawa ko ba? Ang yung kamay mo? Hindi, balik ang paa. Sinabi kasi huwag pabalik pa. Ano? Sinabi. Yung malis mo, ayusin mo. Hoy, nagsisinti naman talaga. Wala nang camera ngayon. Wala naman ay. Oo, yun eh. Wala yan. Ano pala yan? Ano pala yan? Ano pala to? Ano pala ito? Sumusubra ka na. Ginagawa ko ba? So, yun, no. Dito, mga kalingap at kabagis, napanood naman po natin na may kwan po talaga, no? Meron pong physical na nangyayari. May physical lang nangyayari between Erwin at dito po kay Nanay Rowena. Pero, i-analyze po natin muna mga kalingap at kabagis. Bakit po nagagawa ng isang Erwin TV ito sa kanyang beneficiaries? Kung kayo po ay nakasubaybay kay Erwin sa kanyang YouTube channel, matagal niya na pong beneficiaries, ito pong si Nanay Rowena. At talagang hindi niya sinukuan itong si Nanay Rowena, no? In despite of, sabihin na natin yung kanyang understanding ay wala po sa standards, no? Wala po sa standards ng normal na tao, no? Sabihin na po natin ganun. At kahit sino pong individual na makaka-interaction po siguro ni Nanay Rowena, ay siguro masasabi natin na may masasabi at may masasabi kay Nanay Rowena dahil po sa sobrang katigasan po ng ulo. At bukod tanging ito pong si Erwin ang nagtiyaga dito kay Nanay Rowena. Kung mapapansin po ninyo mga kalingap at kabagis, noong may bagyo, yung grabing bagyong dumaan po dyan sa Camarines, yung nagkaroon po ng baha, parting Bicol. Yung kung mapapanood po ninyo yung mga video upload ni Erwin nung pinuntahan po nila si Nanay Rowena dahil po doon sila natulog ba ng 3 araw or 2 araw sa ibabaw ng bubungan. Alalang-alala si Erwin doon, mga kalingap at kabagis, no? At kahit talagang nangungunsimi siya paminsan-minsan kay Nanay Rowena, ay doon ko po nakita yung pagmamahal niya at concern niya kay Nanay Rowena. Talagang hindi niya na hinintay na bumaba yung tubig nung time na yon. Talagang kinabukasan nung nagkaroon siya ng pagkakataon, pinuntahan niya si Nanay Rowena para kumustahin yung kalagayan at talagang mangiyak-ngiyak pa siya noon, no? Itong si Erwin. Dahil talagang grabe po yung kanyang pag-alala nung time na may bagyo po dyan, no, sa lugar nila. Yes, may pisikalang nangyayari. Pero bakit po, no? Bakit po may pisikalang nangyayari? Sa mga hindi po nakasubaybay kay Nanay Rowena,
mahirap po talagang paliwanagan si Nanay Rowena. Magbibigay ka ng instruction, segundo lang, no? Makakalimutan niya yung instruction na ibinigay mo sa kanya. So, ganun po siya kahirap pumick up ng instruction. Kaya siguro po, no, in despair na lang po ang nagagawa ni Erwin ay ganito po yung kanyang naiisip siguro po, ganito po siguro yung kanyang naiisip na way o pagdidisiplina kay Nanay Rowena para naman po sa ikabubuti din nila. Unang-una yung sa paglilinis ng bahay. Tingnan nyo naman, talagang hindi sinukuha ni Erwin. Talagang naganap siya ng paraan para maipatiles at maayos yung bahay nila Nanay Rowena. No? At dito po ay talagang gumagawa ng paraan para mapaganda din yung buhay ni Nanay Rowena. All in all, kung ako pong tatanungin ninyo, yung pagdidisiplina, medyo nagkuhan dito si Erwin, no? Medyo lumampas siya kasi meron pong pisikalan na nangyayari. Pero unawain din po natin si Erwin kasi po, yung nga po yung kalagayan na mahirap pong paliwanagan at mahirap pong pumick up ng instruction itong si Nanay Rowena. Ang nakikita ko lang na mali dito, mga kalingap at kabagis, no? Sige, nandun na po tayo. May pisikalan, which is mali, di ba? May pisikalan at yung po'y bawal na bawal talaga, no? Kumbaga, sabi nga po nila, meron tayong batas na tinatawag pong BAUSI, no? Yung Violence Against Women and Children's Act, parang ganon, na batas na kung saan ay pinagbabawal po ang pagbubuhat at pagmamalasagang pagbubuhat ng kamay or yung sinasaktan mo ang mga kababaihan. Meron pong rules na ganon. At ang ganang sa akin lang, no? Kung talagang ito yung the way of pagdidisiplina ni Erwin kay Nanay Rowena, sana, no, hindi ko naman pinangungunahan yung estilo ng pag-upload ng content ni Erwin, ay hindi niya na isinapubliko yung mga parting ito. 'Di ba? Dapat kinat niya na lang, 'di ba? Para po hindi na po masilipan ng mga ibang viewers na nagmamalabis daw po itong si Erwin. 'Di ba? Yun lang ang kwan ko doon, yun lang ang masasabi ko doon, mga kalingap at kabagis, no. Pwede niya na lang sigurong i-voice over na humingi siya ng pasensya sa mga viewers dahil sa hirap nga pong paintindihan si Nanay Rowena ay nakurot ko po ng konti or natapik ko po ng konti, ay sana ganun na lamang po, no. Siguro naman may intindihan ng viewers ni Erwin TV yung pong mga ganong kwan, mga ganong paliwanag. At mauunawaan din naman siya ng mga viewers pag ipinaliwanag niya po na binoise over niya na lang po kasi po medyo nadampi ng konti, no, itong si Nanay Rowena. So by the end of the day, mga kalingap at kabagis, no, yung pagmamahal at pag-aaruga ni Erwin dito po kay Nanay Rowena ay wala pong katumbas yan. Diba? Nagkataon lamang, mga kalingap at kabagis, na yun po, no, nasilip lang po talaga ng mga ibang viewers at ibang reactors yung pamamaraan niya sa nakikita niyang pinaka-the best para po maintindihan ni Nanay Rowena, no? Which is nadadampi niya o natatapik niya ng konti itong si Nanay Rowena, no? So, yun po, no, mga kalingap at kabagis, no? Hindi ko naman kinukonclude na napakasamang tao ni Erwin. Bagkos, ang nakikita ko lang po dito ay ginagawa niya yung best niya, yung nakikita niyang best niya para mapaganda din naman yung pong welfare, yung kalagayan ng buhay ni Nanay Rowena. Ang nakita ko lang mali doon ay yung naisa publiko pa. Di po ba, mga kalingap at kabagis, no? Sana kinat na lamang po, no? Sana kinat na lamang po. At least, walang nasisilip ang mga viewers, di ba? Pero, marami po ang nagmamahal kay Erwin, no? Marami pong sumusuporta sa kanya at marami po ang nakikisimpatya din doon sa pinagdadaanan nitong si Erwin, no? Dahil sa pag-aalaga dito kay Nanay Rowena. So yun lang, no, Erwin, kung mapanood mo itong video na ito, next time, suggestion lang naman, di ba? Kung susundin mo, salamat. Kung hindi mo susundin, ay salamat pa rin. Tayo lang naman po ay nagbibigay ng suggestion, no? Para sa ikabubuti
ng channel mo, no? Bilang isang reactor na nakapapanood ng mga videos mo. At yung nga, ngayon nabibigay tayo ng reaction sa mga nakikita natin. Sana sa susunod, pag merong nangyayaring pisikalan na between you and Nanay Rowena, ay ikat mo na lang, di ba? Siguro yung pag-sermon, normal lang yon. Pero yung pagpipisikal, ikat mo na lang, no? Para at least walang mapupuna sa'yo, di ba? Walang masisilip sa yung negatibo. Yun lang naman po, no? Mga Kalingap at Kabagis, ang aking opinion dito sa nangyaring issue kay Erwin TV. At malay natin, no, kung mapagsasabihan natin si Erwin, makikinig naman po yan, di ba? Nobody's perfect, ika nga sa mundong ibabaw, no? At sa mga payo at advices, tayo po ay natututo, no? Para sa mga susunod pa nating gagawin sa ating buhay. So, yun lang mga Kalingap at Kabagis ang ating reaction video for today. Muli po, maraming salamat sa mga supporters ni Jubilito na nag-stay hanggang sa ngayon at naniniwala pa rin po sa atin. As of now, ang nalagas po, no? For your information, ang nalagas po sa ating channel, wala po tayo nung nagbigay ng reaction sa isa rin pong charity vlogger, hindi ko na po papakalanan, no? Baka lalo naman pong mag-alab ang kanilang damdamin, ay nasa 500 na po, no? Which is, hindi naman po big deal para sa akin yun, no? Yung 500 na nag-unsub po kay Jubilito TV Official. Uulitin ko po, karapatan nyo po yan, no? At wala pong pipigil sa inyo kung gusto po ninyong i-unsub, no? Ang isang Jubilitong katulad ko po. Ang masasabi ko lamang po, tayo po ay sumusunod lamang sa mandato na ibinigay sa atin bilang BIOS officer, na kung saan ay punain, imbestigahan, or sabihin na nating tanungin yung mga kasama na po ditong mga Kalingap partners, no? Yung nga po yung sinasabi ni Kuya Bal na hindi pagbibigay sa landing pad, kasama po yan sa mandato namin. Yung mga hindi nagcha-charity mga Kalingap partners, kasama rin po sa mandato namin yan na punain sila, no? Via online ang estilo po namin, no? Masunurin lang po si Jubilito TV Official, mga Kalingap at Kabagis. At ano pa ba? Ayun, na-immune na ako sa mga na-immune na ako sa mga bashing, no? At hinahayaan na lamang po natin yan. Kasi opinion nila yun, eh. Yun po yung paniniwala nila. At sa mga nagsasabing bakit ko daw po ikinontent si sabihin na natin yung pangalan. O sige. Sa mga nagsasabing bakit ko daw po kinontent si Rubilin at si Mr. Benty Boy, bakit ko daw po idinamay ang beneficiaries, ang reaction video na po yon, mga Kalingap at Kabagis, ay pagtatanong lamang po base po sa aking napapanood sa kanyang channel. Wala pong halong mali siya yon. Ang mali siya po ay nanggagaling sa malawak or mapaglarong imahinasyon ng nanonood. Yun lang po masasabi ko. Ako, nagtatanong lamang po ako doon. Wala po sigurong masama kung nagtatanong. Hindi naman po ako nag-aakusa or hindi naman po ako sabihin na nating yun din yun, accusing at basta yun, accusing, mga Kalingap at Kabagis. Hindi po ako nag-aakusa, bagkos ay nagtatanong lamang po ako doon sa reaction video. Kumbaga, ang video na iyon ay naka-address po kay Jason Saldoa or kay Mr. Benty Boy at hindi po kay Rubilin. Ngayon, mga Kalingap at Kabagis, ang inaabangan po ng lahat, ako po ba ay hihingi ng dispensa? Oo naman po. Diba? Kung sa tingin po ni Rubilin at ng kanyang mga kamag-anakan na si Jubilito TV Official po ay lumabis, no, sa ating ginawang reaction video patungkol po sa kanilang dalawa ni Mr. Benty Boy, Rubilin, kung mapanood mo ito, humihingi po ako ng pasensya sa iyo at sa iyong mga pinsan at sa iyong mga kamag-anak. Mula sa kaibuturan ng aking puso ay humihingi po ng dispensa, paumanhin si Jubilito TV Official, no? Kay Rubilin at sa kanyang pamilya, kung ito man ay nagsanhi
ng sabihin na nating kaguluhan or pagkalungkot sa kanilang pamilya dahil po sa ginawa nating reaction video na yun. Lalanin po natin mga kalingap at kabagis, no? Sa mundong ibabaw, nobody's perfect. Kahit kayo pong nanonood sa atin ngayon, tanungin niyo po ang inyong sarili. Kailan ba yung huling nakagawa po kayo ng pagkakamali sa inyong buhay? Yun lamang po mga kalingap at kabagis. Hanggang dito na lang. As I always say, peace, God first. God bless po. Bye!